Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Brogy o Bro na lang. Itong kwentong ibabahagi ko ay sa tingin ko naiiba. Nangyari ito nung kabinataan ko pa. Siguro ay nasa edad 17 o 18 ako ng mga panahon na ito. Unang mga taon ng dekada 90. Sa pagkakaalala ko, pinabantay na ng tatay ko noon ang umanamin sa bukid sa may Dumaraw. Malaki naman na daw ako noon at kaya ko namang makipagsalitan sa kapatid ko sa pagbabantay sa malawak na maisan na may bahaging palayan. May bahay kami sa lugar na yon bukod sa tahanan namin sa mismong lungsod. Isipin nyo na lang na itong lupain namin nakapabor sa kanluran at malapit na sa Dumalag. Wala naman akong ibang ginagawa kung hindi ang matulog doon at kumain. May katiwala kasi kami dito. Mag-asawa sila at kapitbahay lamang ito sa tirahan namin doon. Natakot nga ako kasi marami daw aswang na gumagala. Hindi ako sigurado pero naniniwala na ako na ang mga aswang na ito ay yung isang angkan na pinamumunuan ng mayamang tao sa may Tibyaw. Narinig ko kasi ang kwento na yun Magpaganon pa man. Iniisip ko na lamang na ayos lang siguro bagamat may mga aswang noon. Kasi nga ang kuya ko tumira na dito ng 1 taon. 4 kami magkakapatid. Akong pinakabunso at ang panganay ay babae. Lahat sila ay dumanas na ng pagbabantay sa lugar. Yun kasi ang napag-usapan naming pamilya na kapag nakapagtapos ng high school, dapat ay magbantay muna sa bukid bago pa magkolehiyo. Bilang paghinog daw ito sa pagiging independent na tao. Prinsipyo ito ng tatay ko. Kung sa bagay, dati siyang sundalo at talagang nais na maging matatag kami bago pa sumabak sa totoong buhay noon. Mali ang tingin ng iba dito pero para sa amin, ayos lang. Napakaganda kasi ng bukid Marami pang mga dilag. May mga tao dito pero magkakalayo. May isang lugar doon na nagpapang-abot ng mga tao sa tuwing araw ito ng linggo. Tabo-tabo kumbaga. Malapit lang ito sa kung saan naroroon ang bahay namin. Mga 1 buwan siguro noon. Nagkaroon na ako ng mga kaibigan. Tumatambay pa kung minsan doon sa bahay namin. Isang palapag lang ang bahay namin pero malapad. Pero mas malapad ang biranda kumpara sa sala. Para itong resort kasi nga may terasa yun sa taas. May hagdang kawayan at may maliit na silid sa itaas at ito na ang magsisilbing overview. Hindi naman sa pagmamalaki, Sir Seth. Pero hindi may pagkakaila na may kaya kami sa buhay. Pero ipinaparanas sa amin ng tatay namin ang hirap. Kahit papano, may karanasan kaming ganito. Sa tuwing gabi, madalas akong nasa itaas ng biranda. Kung minsan ay doon pa ako nakakatulog. Wala namang aswang-aswang taliwas sa mga paalala sa akin ng katiwala na si Manggono. Ang asawa niya ay si Aling Biin. Hindi po totoong pangalan yung mga ginamit ko dito. May mga anak ang mga ito. 2 doon, may mga asawa na. Yung isang anak na lalaki ay kasama nila. Kaidaran ko. Pero hindi ito naglalalabas ng bahay. Parang may sa pagkabinabae. Hanggang sa noong isang gabi, napagdesisyonan kong doon pa rin matulog sa may itaas na beranda. May nangyari noon. Nagpapaantok lamang ako noon hanggang sa nakarinig ako ng kakaibang tinig. Yun bang langit-ngit na tila napakalaking kahoy? Nagtutunog ng buhalang butiki ito. Unang beses kong makarinig ng ganon. Napabangon ako tapos sinisilay ang ibabang parte. May mga kahoy pero hindi naman ganon katayog. Bale, nagmistulang isla yung kinatitirikan ng bahay. Napapalibutan ito ng maliit na parte ng palayan. Tapos sa unahan nito, may isan. Hanggang sa iyak na ang narinig ko noon. Para bang nasa beranda lang, sa may ibaba. Walang ilaw sa ibaba.
Sa itaas lamang ang meron. Kinakabahan ako ng mga panahon na yon, pero pinili kong bumaba. Tinangkil ko ang mahabang itak noon na si Manggono pang nagsubo at nagasa nito. Pagkarating ko sa ibaba, kinuha ko ang gasera tapos inilawan ko. Takang-taka ako noon. Nakakita ko ng babaeng nakahubad. Nasa sulok ito ng beranda. Nakayuko, umiiyak. Lumapit ako. Inangat nito ang mukha niya at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Magandang babae. Sinisipat niya yung kuwan niya at dibdib. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya pero yumuko lamang ito. Tapos parang nilalamig. Walang ano-ano'y kinuha ko ang kumot ko sa itaas ng beranda. Itinabing sa kanya at kumuha din ako ng tubig. Pinainom ko siya. Nasa likod banda ang bahay nila Manggono kaya hindi nila makita yon. Tsaka maagang natutulog sila noon lahat kinabukasan. Paglalagay na ng medisina sa maisan. Yung pataba. Bilog na bilog at maliliit yon na animoy mga sago. Nagtanong ako kung anong pangalan. Hindi naman nagsalita. Hanggang sa bigla na lang itong napasandal sa may paa ng upuan. At kitang-kita ko talaga na animoy tumirik ang mga mata. Hanggang sa tuluyan itong natumba at nawala na malay. Nag-aalangan naman ako gawa ng walang saplot. Kita ko yung kabuuan ng katawan niya. Ang ginawa ko, pinagulong ko yon para mabalot ng kumot. At dahil doon ay madali ko siyang naalsa. May kalakihang tawa ko. Mana sa tatay. Binuhat ko ang babae at dinala sa loob ng bahay. Sa may silid ko mismo. 3 yung silid doon. Magkakasunod. Ang nasa pinakaunang silid ko. May kakaibang amoy ang babae na animoy singaw sa kanal na dinadaluyan ng dumi ng baboy. Pero hindi ko na inalintana ito. Hinayaan ko lang siya. Niluwagan ko yung kumot na makahinga naman. Naisip ko talaga noon kung sino kaya ito at taga saan. Doon lang ako sa gilid nakaupo na animoy nagbabantay ng pasyente sa ospital. Hanggang sa hindi ko na naatim. Napagpasyan kong puntahan si Manggono. Lalabas na sana ako ng silid pero bigla namang umungol ang babae. Nagising yon. Nakita ko yung malilikot na mga mata niya na parang nagtataka. Bumangon ito. Ni hindi niya alam na wala siyang saplot. Nagtanong siya kung anong ginagawa niya doon sa lugar. Nasaan siya at sino daw ako. Tingin ko nagkaulirat na. Kanina kasi parang baliw eh. Sabi ko wala siyang suot noon. Pagtingin niya sa katawan niya, tumiklop ito at hinila ang kumot. Tinabon sa katawan niyang kanina pa na pagsawaan ng mga mata ko. Nagtanong ulit ako sa pangalan niya. Kasunod kung saan siya nakatira. Ang sabi niya malayo. Ba't daw siya naroroon? Hinalay ko ba daw siya? Sabi ko, wawa, ganon. Sinabi ko sa kanya yun. Dagdag ko, kung nasa ibang bahay siya malamang yun ang sasapitin niya. Ba't ba parang baliw ka? Hindi mo alam yung nangyari sa'yo? Teka, dyan ka lang ah. Wika ko. Sabay kuha ng damit at pinasuot sa kanya. Salawal ko yun at sando na hindi kitang dibdib. Matapos magbihis ay umiyak ito. Ang sabi niya ay may dumukot daw sa kanya mga lalaki. Kinulong daw siya sa isang lugar. Wala naman umanong ginawa sa kanya mga lalaki. Hanggang sa nagsusuka daw siya nun at laging nahihilo. Mula ito nung may matandang ubo dumano ng pangit ang mukha na bumulong sa kanya. Hindi niya alam kung anong bulong yon kasi hindi niya naman maintindihan. Nagmamakaawa siya ng pakawalan na wala naman siya ginagawang masama o atraso sa mga ito, pero hindi daw siya kinikibuan. Hanggang sa isang gabi ay para umanong nilalagnat siya at doon ay nakita niyang nagbago ang kanyang mga kamay. Dumudugo daw ang kanyang mga kamay, lalo na sa parting kuko habang humahaba yon. Hindi siya sigurado pero pakiwari niya. Ginawa siyang aswang. Totoo ba yan?
Tanong ko. Tumango ang babae. Parang ganun na nga umano. At sinusumpong daw siya lagi. At kapag nangyayari daw yon, nawawala siya sa wisyo. Hanggang sa isang pagkakataon umano, nakalimutang isara ang tarangkahan kung saan siya nakakulong. Hindi naman siya lumabas kasi nga maraming nakabantay. Pero sinumpong siya at kagabi daw yun nangyari. Oh, walang hiyang yan. Nakatakas ka dun eh. Napadpad ka dito. Baka kainin mo ako ah. Teka, ipapaalam ko to sa mga katiwala ah. Nagmakaawa ang babae. Wag daw. Kung maaari ay ako lang daw ang nakakaalam. Tulungan ko daw siya. Estudyante daw siya sa may Iloilo at dinukot noong mga lalaki. Malayo ang pinagdalan sa kanya. Ayon pa dito, narinig niya noon na gagawin daw siyang asawa noong bumulong sa kanyang ubod na tandang lalaki. Naniniwala siya na yung pagbulong na yon. Ito na daw ang tanyag na tinatawag na yanggaw na mga aswang. Nagpakilala ito, Sir Seth. Pero tawagin na lamang nating Evelyn. Naniwala naman talaga ako nun. Pero ano to? Hahayaan ko siya doon. Itong yanggaw hindi alam ang ginagawa eh. Kaya pala ganun siya. Pero humawak ito sa kamay ko. At halos gumapang na yun sa pagmamakaawa. Maswerte daw siya at napadpad siya sa lugar namin. Maswerte daw siya na ako ang nagkataong nakakita sa kanya. Sabi ko aswang siya at baka patay niya ako. Wika naman ito. Kung papatayin pa ay dapat kanina pa daw. Kung nakikita niya raw ako sa harapan niya, yan ay hindi siya masamang aswang. Basta tulungan ko na lang daw siya noon. Napabuntong hininga ako. Naguguluhan. Kinikilabutan. Hanggang sa pumayag ako. Ang problema, baka makita ito ng mga katiwala namin. Sabi ko sa kanya, doon lang siya sa silid lagi. Wag na wag lalabas. Tumango ito at nagpasalamat. Humingi ito ng pabor. Bigyan umano siya ng maisusulat na papel. Tinanong ko ito kung para saan. Ang sabi nito ay address daw ng lugar nila. Kung pwede ay puntahan ko daw at ipaalam sa mga magulang niya na nasa maayos lamang siyang kalagayan. Pero hindi siya uuwi gawa ng aswang na nga ito. Uuwi lang daw siya kapag gumaling na nun. Sandali, ako ang pupunta. Hindi ko may papangako yan kasi nga binabantayan ko dito yung lupain namin eh. Siguro kung sasabihin mong maghanap ako ng albularyo para gumamot sa'yo, pwede yun. Tingin ko marami naman dito. Pero nakiusap ito. Puntahan ko daw yung mga magulang niya. Nainis ako. Daming pabor eh. Naiipit ako pero tumayo ng maayos yun at tinitigan ako ng mata sa mata. Yumakap ito. Gagawin niya raw lahat kapalit ng ipinapagawa niya. Ang sabi ko na lang sa kanya ay susubukan ko pero walang kapalit ang hinihiling ko. Pangit yun bilang pagtulong. Matulog na lang siya dahil antok na rin ako noon. Tumango lamang ang babae. Humiga sa katre. Alam niyo, perpekto siya tingnan eh. Sakto yung height, may alindog maganda. Mahaba ang buhok, kaso mabantot. Natulog nga ito. Ako naman ay sa sala na lang natulog nun. Madaling araw nagising ako. Ang gumising sa akin si Manggono. Ang sabi noon ay maaga daw sila mag-aabono sa tanim namin kasi nga may lakad ang pamilya niya. Baka bukas o hindi naman kayo sa Makalawa babalik. Tapos ay may nabilinan lang nakaanak para magluto na makakain ko. Mabilis kong sinabi na wag na nilang alalahan ng pagkain ko. Na ako na magluluto. Basta't mag-ingat lamang sila kung saan man sila natutungo. Medyo lumuwag ang pakiramdam ko gawa ng walang tao sa paligid. Sa madaling salita, hindi ako mababahala dahil nga may babae sa silid. Pagkaalis ni Manggono, sinilip ko si Evelyn.
Natutulog. Pinatay ko ang ilaw. Mabuti na lang at hindi sumilip sila Manggono. Bukas pa naman yung bintana doon. Balijalas yung bintana. Yung dingding ng bahay ay kahoy na animoy pinagtagpi-tagping tabla. Tapos ang bubungan, yero. Maliban na lang sa beranda kasi nga pawid naman ang bubong doon. Hindi na sumaglit pa sa bahay sila Manggono. Matapos makapaglagay ng medisina sa tanim, dumiretso yon. At naaalala ko na nagpaalam pala ito sa akin kamakailan. Makikipyas daw sa lugar kung saan naroroon ang panganay na anak sa Kalibo. 3 araw ngayong hiningi nun eh. Tingin ko 3 araw na wala. At hindi talaga bukas ang balik. Itong babae ay nasa silid pa rin. Hangat na ang araw. At sinabi ko na mga gusto niya maligo. Ayos lang kasi nga ako na lang ang nasa bahay. Naligo ito. Nasa loob ng banyo katabi ng kusina. Nag-iisip ako noon sa mga gagawin ko. Nag-aalangan ako. Pupuntahan ko ba yung mga magulang sa Iloilo o uunahin ko yung albularyo? Hanggang sa nagluto na lang ako na makakain. Pagkalabas nitong si Evelyn sa banyo, napatirik talaga yung mga mata ko sa kanya. Ang ganda niya. Malinis, maputi, at talagang medyo kumabog ang dibdib ko. Hindi sa takot, kundi sa pagkamanghanon. Ginanaan ako sa pagluluto eh. Basta, pinakain ko tapos sinabihan ko noon na aalis ako. At doon lamang siya sa bahay, na maghahanap muna ako ng albularyo. Walang tigil ito sa pagpapasalamat. Sa kanayunan ako naghanap. Medyo malayo ang narating ko. Kasi nga ang tinatanong ko talaga noon kung may albularyo ba sa lugar na magaling sa larangan ng aswang. Wala. Kadalasan manghihilot. Hanggang sa may nakapagsabi na may isa umanong matanda na hindi naman ganun katanyag pero may ginamot daw itong nabati ng elemento. Magaling daw. Kako saan banda nakatira? Lalaki yung natanungan ko. Nasa kabilang nahin na ako dito. Tinuro niya lang ang lugar at nagtanong kung saan nakatirang nagngangalang Mang Crispin. Hapon na nun eh. Pagod na rin ako pero hindi ako sumusuko. Ayaw kong umuwi na walang napapala. Pinuntahan ko ang lugar. Biro mo, unang tahanan na tinanong ko, ito pa yung bahay ng mismong nasabing matanda. Maliit na tao na may mahabang buhok. Maliit lamang din ang bahay noon. Parang ermitaryo ang postura. Bay, sino ang nagsabi na manggagamot ako? Hindi naman ako ganon. Yung lalaki po doon na natanungan ko, hindi daw kayo tanyag pero magaling naman daw po kayo sa panggagamot. Yun sigurong nabati ng kapre. Alam mo dong, may kaalaman ako pero iniiwasan ko yung panggagamot eh. Dati pa nanggagamot ako pero ngayon hindi na kasi nga ito lang ang dahilan kung bakit namatay yung 2 anak ko. Nagkaroon ako ng kalaban noon tapos dinama yung pamilya ko eh. Ano bang karamdaman mo? Tingin ko'y malusog ka naman. Wika ni Mang Crispin. Sabi ko hindi ako ang magpapagamot, kundi isang babae na kaibigan ko. Na doon pumuslit sa bahay namin. Sa bukirin kasi nga umiiwas sa mga tao. Diretsuin mo ako. Ano ba talaga? Pilay, hubag-hubag, ilalagnat. Sabihin mo. Nang sabihin ko sa kanyang aswang, parang susuntukin ako. Napaamba. Tapos pakunwaring nagbuntong hininga at nagwika ng, Ginoo ko, aswang, nagbibiro ka ba? Alam mo bang ito ang naging dahilan sa pag-ayaw ko sa panggagamot ha? Mga aswang ang nakalaban ko dati tapos ibabalik mo ako dito. Hindi ko naman po alam tsaka hindi po kita pinipilit. Kala ko suntukin niyo ako eh. Sige po, alis na lang po ako. Maghahanap na lang po ako ng iba. Umalis ako noon. Galit yung matanda eh. Pero na makalayo-layo ako ng konti, sinigawan ako nito at kinawayan at bumalik daw ako. Yawa ka. Kumari ka dito. Ang pangit pakinggan, nanghahanap ka na lang ng ibang albularyo. Baka sabihin pa ng iba dyan, naduduwag ako. Saan banda bang lugar nyo? Doon malapit sa Tabuan. Doon.
Anak ka ata ni Ireneo. Kamukha mo eh. Doon ako nagtaka. Kilala niya ang tatay ko. Nagtanong ako sa kung paano. Sabi naman ito ang anak niya raw na namatay. Isang sundalo din yon, pero nung idestino sa malayo ay nagretiro. Sana daw ay hindi nalang nagretiro kasi nga yung din ang dahilan kung bakit namatay. Kasalukuyan daw kasi may ginagamot noon ng matanda na ginagambala at may bati ng aswang. Yun ay mga sandaling nagkaroon talaga ng malalang sitwasyon at nadamay ang kanyang mga anak. Inangat ng matanda ang kamay niya. Tapos duro sa isang direksyon. May nakita akong bahay sa unahan. Ayon dito, yun daw ang bahay niya at doon daw naganap ang malagim na pagkamatay ng kanyang anak nun. Habang nangyayari ito, nandito daw siya sa kanyang payag-payag o kamalig. Dito niya kasi ginagamot yung naaswang. Hindi ako nagsalita. Anumang ugnayan ng anak niya sa tatay ko, hindi na maselan para sa akin yon. Kung sa bagay, sa bukid talaga lumaki ang tatay at nung nakapangasawa ay nagpatayo ng bagong bahay sa lungsod. Yung tirahan kung saan dito ako pumupuslit, ito ang kumo na tahanan ng angka namin. Matapos naming makipag-usap sa matanda, sabi nito'y maghahanda lamang daw siya. Mga 2 araw, kailangan niyang ibalik ang kanyang karga dahil hindi niya raw mapapagalingan kung sinong ipapagamot ko kung hindi mangyari ang pagkakarga niya ulit ng dasal sa katawan. Napapakamot ako ng ulo nun. 2 araw pa. Pero ayos lang. At least may albularyo nang makakatulong. Nagpasalamat ako at sabi ko, makita na lamang kami o hindi naman kay susunduin ko siya. Pero ayon dito, siya na lang umano ang dadalaw. Umalis ako. Nagmamadali ako noon kasi nga parang uulan. Nang makarating ako sa bahay, magtatakip silim na. Nagulat ako gawa ng tila ba magsasaing ang babae. Naroroon ito sa may lababo. Nakatalikod at minamasdan ko lang. Lumapit ako. At nang makita naman ako nito ay niyakap ako at sinabing nag-aalala daw siya kasi nga ang tagal ko nun. Feeling close eh. Hindi nga ako nakagalaw nun. Naiya siguro yun kaya kumalas at napayo ko. Sabi ko naninibago lang ako. Hindi kasi talaga ako nagkakaroon pa ng lesson sa babae. Tapos yun pa'y magiging sitwasyon ko. Dito ko na binanggit na 2 araw mula ng mga sandaling yon. Gagamutin siya ng isang albularyo. Bumuntong hininga ito at makailang beses na naman ito nagpasalamat. Sabi ko'y doon lamang ito sa may sala. At kung gusto niyang lumabas ay pwede. Walang sisita. Wala ang katiwala. Pero ayaw niyang lumabas. Sa silid na lamang daw siya noon. Matapos magapunan ay tumambay na ako noon sa may taas na beranda. Pero hindi din nagtagal. Kasi nga sinambit ako nito at may pabor na namang hiniling. Kung pwede umano'y huwag ko daw siyang iiwan sa silid sa gabi. Natakot kasi umano siya noon. Wika ko naman, ako tong matatakot dapat kasi nga magiging aswang siya eh. Wala akong nagawa. Doon na lang ako talaga sa silid. Nakita ko kasi yung mukha na animoy nagmamakaawa. Napapailing na lamang ako noon. Hindi ko sukat akalain na mangyari sa akin ito. Napapatanong ako sa sarili. Ganun ba yung mga babae kako? Sa kabutiang palad ay natulog na lamang ito at hindi sinumpong. Ang totoo ay magdamag talaga ako nung gising. Mali ko ba kapag nakatulog ipapatayin pa ako nito? Inasikaso ko, inalagaan na talagang hindi ko ito pinapayagang tumulong sa akin. Kinabukasan, ganun pa rin. Masaya na lang ako kasi nga hindi pa umuwi ang pamilya nila Manggono. Kinagabihan, halos mabaliw ako sa kilabot. Napapansin ko noon na parabang hindi mapakali itong si Evelyn. Naisip ko na baka ito na. Sinusumpong na. Kaya naman pumwesto talaga ako sa may pinto patungong kusina. Naglagay ako ng upuan doon. Kapag naging pangit ito kako, lalabas talaga ako at magtatago sa bahay nila Manggono.
Mabubuksan ko naman ang bahay nila dahil alam ko kung saan inilalagay ang susi. Bigla itong tumitig sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Parang galit. Tatakbo talaga ako nun, kako. Akma kong bubuksan ang pinto sa kusina. Pero bigla na lang siyang nagwika ng, "Huwag daw akong lalabas." Meron umanong aswang sa labas nun. Matapos niya makapagsalita ay lumapit ng mabilis ito sa akin at hinila ako patungo sa may sala. Napapamura ako ng mga panahon na yon. Napakabilis niya. Nakatitig lamang ako noon sa mga mata niya. Wala eh. Nasa kinikilos niyang simpatya ko. Hanggang sa nakarinig ako ng kaparehong tinig nung gabing yon na lumitaw na lang itong babae. Yun bang parang lumalangit-ngit. Kasunod doon ay para bang may sapa sa gilid ng bahay. Nakarinig naman ako ng dagayday ng tubig. Tanong ko ano yon. Sabi ni Evelyn, aswang. Maniwala daw ako sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, itong aswang na nasa labas ay yung matandang yumanggaw sa kanya o hindi naman kaya yung mga dumukot. Pinatay ng babae ang ilaw. Nagalit talaga ako nun. Bubuksan ko sana pero ganun na lang ang pagtigas ng katawan ko nun nang makakita ako ng anino na napadaan sa may bintana. May ilaw sa likod ng bahay. Jalos yung bintana kaya makikita talaga. Kakaibang aninong yon. Kasi nga bagamat tao pero nakayuko na para bang kuba. Nakayakap sa akin itong si Evelyn. Huwag ko na lang daw buksan ang pinto. Maging ang bintana noon. Ilang mga sandali ay may nagsalita. Naroroon nang gagaling sa may beranda. Matanda ang boses at paos yun. Sabi nito, napakalayo umano ng ginala nila mahanap lamang ang babae. Batay sa mga sinabi ng kung anong nasa labas, pakiwari ko hindi lang nag-iisang aswang. Sumabat naman si Evelyn at sabi nito'y nagmamakaawa siya na wag umano siyang kunin. Ang ganda talaga ng boses mo, Evelyn. Parang heli ng anghel na nagpapasigla sa akin. Ano bang sabi ko? Iingatan kita, di ba? Ang sabi naman ni Evelyn ay mandiri umano ang matanda. Sinira umano nito ang buhay ng dalaga. Hindi ko malaman-laman ang gagawin nun. Hindi ko nakikita kung anong meron sa labas. Pero nailalarawan ko sa isip ko noon ang nakakapangilabot na postura. Kumalabog ang pinto. Malakas ang pagkakalabog nito. Para bibigay ang pinto noon. Mabilis kong hinawakan ng trangkador at sinandalan ko ang pintuan. Pero nabuksan pa rin yon. Napasubsob ako sa sala. Binuksan naman ni Evelyn ang ilaw. At pagkabukas noon ay kitang-kita ko yung nilalang na nakabungad sa may pinto. Parang aso yun. May mahabang buhok. Ewan ko kung buhok yung iba o balahibo eh. Hanggang sa balikat eh. Nakaubad ng pangitaas na bahagi ng katawan ng aswang. Paglingon ko kay Evelyn ay iyak ng iyak yon. Humakbang ang matandang aswang papasok ng bahay. Alam kong ito'y matanda kasi kunot na kunot yung balat eh. Tapos may nakikita akong dalawa na nasa may labas ng biranda. Hindi malinaw gawa ng madilim. Dapat pala'y binuksan ko ang ilaw sa may itaas ng biranda nun. Umatras ako hanggang sa hinila ako ni Evelyn at patungo ito sa kusina. Kumuha ako ng patalim. Itinutok ko ito sa paparating na nilalang. Nasa sala na. Napakaalinsangan. Hirap na hirap akong huminga. Sabi ko magkakamatayan kami. Desperado na ako nun. Hanggang sa biglang huminto sa paglapit itong nilalang at mabilis na lumabas ng bahay. Nagtaka ako. Parang nagkakagulo sa labas. Ilang mga sandali ay umatungal ang nilalang. Nakakapangilabot ang pagatungal nito. Doon lang ako sa sala. Nakahawak sa akin si Evelyn. Maya-maya ay bumungad bigla si Mang Crispin na siyang dahilan para mapaiyak ako noon.
Napaupo talaga ako sa sahig. Dito lang kayo. Nakatakas ang dalawa. Yung isa, patay na. Sabi ng matanda. Nawala na ito bigla. Hindi ako lumabas. Si Evelyn ay sinara ang pintuan. Nagtanong siya kung sino bang tao. Sabi ko, yun ang albularyo pero hindi ko alam kung bakit naroroon. Matagal bumalik si Mang Crispin. Siguro mga halos 1 oras bago ko pa narinig ang pagsambit nito sa labas doon. Pinapasok ni Evelyn sa loob ng bahay. May hawak ang matanda na mahabang patalim. Palamengko ang tawag sa amin. Duguan ang damit ng matandang ito. Sabi ko na nga ba tama lang ang ginawa ko. Alam mo, yung 4 na oras lang ang kinakailangan sa pagkarga. Sapat na yon. Hindi 2 araw. Sinadya kong sabihin ito para maging mangmang ka sa mga gagawin ko. Yung yanggaw may nakaaligid na aswang dyan at dapat itong unahin bago pa gamutin ng pasyente. Ang pagkakamali ko dati itinutuwid ko na ngayon. Saktong-sakto ang pagdating ko. Siya namang pagsalakay ng mga hayop na yon. Hindi ko na nabutan ng 2. Mga duwag naman pala mga yun eh. Ito ba ang babae? Wala akong nasabing iba kung hindi oo. Pagkamangha ang namayani sa katawan ko. Wala naman akong saklaw dyan sa mga kinikilos na mga albularyo pero wari ko. Napakatalino ng matanda. Alam niya yung mga gagawin eh. Yung labi ng aswang ay putulan mo ng ulo tapos maghanap ka ng lugar ng paglilibingan na. Alam ko yung may-ari ng langgaw nitong babae. At dahil patay na madali na lang itong gamutin. Sige na, nakatulala ka pa dyan eh. Kumilos ka na. Mungkahin ni Mang Crispin. Dali-dali akong lumabas. Binuksan ko ang ilaw sa itaas ng beranda. Dito ay nakita kong nasa gilid ng pilapilang nilalang. Ito yun eh. Yung pumasok sa loob. Nakalublob ang ulo sa putik at nakataob ito. Duguan. Bumaba ako at sinuri yon. May tama ito ng saksak sa may dibdib. Ginilitan ko kaagad ang leeg na parabang nagkatay lang ako ng manok. Pero nakakarimarim yon. Sumisirip pang dugo nito sa mukha ko. Matapos may walay ang ulo sa katawan ay initsa ko lang sa may gilid ng beranda ang ulo at kaagad na akong naghanap ng lugar na mapaglilibingan. Sa may unahan ng maisan. Pero hindi ko pinuntahan kasi nga madilim eh. Baka naroroon yung mga aswang na kasama nitong napugutan ng ulo. Bumalik ako sa bahay. Nabutan kong nagsususuka si Evelyn sa may sala. Nakadapa na ito sa may sahig at suka ng suka. Nagtanong ako kung anong nangyari. Ay naman kay Mang Crispin. Magaling na daw ito. Naisuka kaagad nito ang yanggaw matapos makainom ng tawas tapol na nabili niya sa kamigin. Painumin mo ng tubig pagkatapos magsuka ha. Lagyan mo ng konting asin ng tubig. Tumango ako at kagad sinunod ang mga sinabi nitong matanda. Habang nangyayari ito ay sinabi ko sa kanya na doon na lang sa unahan ng maisan. Ang libingan? Ikaw ang bahala. Pinainom ko na ng tubig sa Evelyn. Nauna na si Mang Crispin sa labas. Tinatabunan niya ng lupa yung mga nagkalat na dugo. Tinuro ko naman sa kanyang lugar. Pinagtulungan namin ng labi na dalhin doon. Nilibing namin ito at inabot na yun ng madaling araw. Pagkabalik sa bahay, natutulog si Evelyn sa may silid. Nobya mo? Hindi po. Dumating na lang dito dyan sa may beranda. Nakita ko tapos yanggaw. Hindi mo pala kaanak. Mabuti at pinayagan mo ha. Maana ka sa tatay mo. Kaya nagsundalo yun kasi gustong makatulong. Tapos na ako dito ha. Hindi na babalik yung mga aswang na kasama nung napatay ko. Wala nang babalikan eh. Wala nang yanggaw. Hindi naman sila magpapakamatay ang mga yon. May mga nilagay ako sa paligid ng bahay kapag lumapit. Pwede mong patayin hindi makakapag-anyong aswang yung mga yan. Aalis na ako. Nagpasalamat ako sa matanda. Sabi ko ihahatid ko lang siya sa bahay bukas. Wika naman ito ay hindi siya tumulong para magkapera. Basta't tumawa lamang at tumalis na.
Sumisigaw ako sa kanya noon na utang ko yung buhay ko sa kanya. Pero hindi niya ako pinansin. Pagsapit ng umaga ay iyak ng iyak ang dalaga at hindi niya raw alam kung saan siya dinala ng sumpong niya. Pero tila ba nasa tamang lugar daw siya papunta nun. Maswerte daw siya. Pagkarating nila Manggonoy, nagulat ang mga ito. Nang babae daw ako. Sabi ko naman kaibigan ko lang na natukso lang ako noon. Tawang-tawa naman si Evelyn. Hinatid ko ang babae sa kanila. Nasa sentro ng Iloilo ang tirahan. 2 buwan na palang mahigit itong nawawala. Gulat na gulat ang pamilya. Habang yung tatay kamuntikan ako masuntok Akala itinanan ko yung anak nila. Sinabi ni Evelyn ang lahat ng nangyari. Iniwan ko si Evelyn. Dumagsa kasi ang napakaraming tao. Umuwi na lang ako noon. Sabi ko tapos na yung problema ko. 1 linggo ang nakalipas. Bumisita si Evelyn at kasama ang tatay. Dito ko nakausap ng matino ang tatay niya. Nagpasalamat ito. Halos mapaluhod. Naroroon sila Manggono. Nasilayan ng mga kaganapang yon at wika ko naman na hindi kailangang lumuhod. Sapat na yung makarinig ako ng pasasalamat. Hindi naman sana ako sasama dito, kaso nakiusap yung anak ko. Nung isang araw pa niya balak bisitahin ka. Ngayon lang ako may oras kaya inantay niya. Tapos ayun, isinama ako. Gusto niya raw sabihin ko sa'yo na kung ayos lang ba sa'yo ligawan mo siya. Ang gusto niya daw mapangasawa ikaw. Ikaw daw alam mo dong. Ano bang pangalan mo bro no? Bugtong na anak lang namin ito. Sige na lang, ligawan mo nang maging panatag na ito Batid niyang nakita mo raw yung buo niyang katawan Hindi ko naman hahayaan na hindi pa unlakan tong anak ko. Malay ko ba may ginawa ka sa kanya habang walang malay ito? Sinabi mo yun, Evelyn? Manong wala pa akong ginawa noon na kahalayan Nakakahiya. Ano to, Evelyn? Pinipikot mo ako? Wika ko. Sabi naman ni Evelyn ay hindi naman daw sa pinipilit niya ako. Nagbabakas sakali lang siya. Pero wala daw siyang ibang pipiliing lalaki kung hindi ako. Kung hindi naman daw mangyari yun, hindi daw siya mag-aasawa. Nako, broje! Lagot ka sa tatay mo. Ano bang nangyari dito habang wala kami Mapapalaya siguro kami ng tatay mo nito Sabi ni Manggono. Yung tatay na ni Evelyn ang nagpaliwanag. Kinutusan ako ng makailang beses at bakit kinubli ko daw. Dapat daw sinabi sa kanila para naman makatulong daw sila noon. Mahabang naging pag-uusap. Pero nauwi pa rin sa parabang pamamanhikan. Pero hindi ako yung namanhikan yung babae. Ano? Huwag mong sabihin tatanggi ka kapal naman ang mukha mo kung tatanggi ka Maganda Ikaw kamukha ka ng tatay mo na kahit mukha maskulado Banat ni Manggono nun. Naginuman itong tatay ni Evelyn at si Manggono. Para bang nagkakahiyaan pa kami noon ng babae pero ang totoo, labis talaga akong natuwa. Jackpot Nagkatuluyan kami ni Evelyn. Kamuntikan pang hindi makapagtapos ng mag-aaral kasi nabuntis ko siya. Pero tinulungan kami ng mga magulang naming dalawa. Sa madaling salita, nagkaroon ng magandang ugnayan ang pamilya namin.